Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa. And shout out po sa lahat ng ating subscribers, followers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. And may God bless us all, may God bless our country. May God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes, their minions, their followers, and the anti-Marcoses. Pag-usapan natin dalawang bagay mga kababayan. Si Bato, binanatan si Yusek and Palace Press Officer Attorney Claire Castro. At ganun din, si Franz Castro ng ACT Teachers Party List Representative ay may advance birthday wish para kay Digong. Ayun naman pala. So, unahin natin mga kababayan yung pagmamaldita, no? Yung balik na sagot ni Senator Bato de la Rosa kay Yusek Castro. Kasi sabi ni Yusek Castro, kung magtatago naman pala siya, anong papakita niyang halimbawa? Dati siyang PNP chief. Di ba dapat harapin niya yan? Di ba na-i-vlog po natin yan? Yung mga ganong mga pronouncement, no? Namang ni Yusek Castro. Alam niyo naman si Yusek Castro. Hindi patitinag sa mga Duterte minions and mga fake news maker. Pwede na natin tawagin mga fake news maker yon. Kasi umamin sila sa TRICOM di ba? O ngayon, na-visit si Bato. Alam nyo naman si Bato. Para maging maingay siya. Para makilala siya ng husto. No? Para maging matunog ang pangalan niya. Kasi siya po ay re-electionist bilang senador. Nakayanan niya ngang tablahin si Digong. Hindi niya kayang puntahan si Digong, bisitahin doon, hindi tulad ni Robin. Di ba? Iniwanan niya si Digong nung ito ay naaresto at ibinigay sa Interpol. Hindi siya sumama sa Hong Kong. Pero sabi niya, ako na po mag-asikaso ng papers. O, di ba? Ngayon, ngak-ngak siya. Ngayon, ngaw-ngaw siya. No? Hindi ako susuko! No? Binaliktad niya na yung pronouncement niya dati. Sabi niya noong March 12, kung wala na talagang wala nang makitang avenue to get justice, siguro samahan ko na lang ang dating Presidente Duterte doon sa ICC. At kung papayagan ako na lang ang mag-alaga. A week after, sabi niya, ba't ako susuko? O isa yan sa mga kunikonsider ako. Magtatago na lang ako. O ganon, wala na. Nabaliktad na, naduwag na. O alam niya kasi hindi siya makakauwi, parang si Duterte. Kasi sabi ni Sara Duterte, mag-move forward na tayo. Hindi na makakauwi yung matanda. Ngayon, si Bato, wala nang issue sa kanyang maingay. Kaya sinagot niya na po, binatuta niya na, sinupalpal niya na, sinampal niya na si Yusek Castro. Sabi sa Manila Bulletin, akala ninyo mga santo kayo. Oy, Attorney Claire, santo ka ba? Sabi ni Bato, akala ninyo mga santo kayo. Bato hits back at Castro as if Duterte arrest made the country better. Talaga naman. Talaga naman. Tanungin natin mamaya si Bato, Yan po ang sabi niya, Senator Bato de la Rosa clapped back against Communication Undersecretary Claire Castro, who earlier questioned the senator's remark that he would consider hiding instead of surrendering to the ICC should the warrant of arrest was issued against him. Sabi ni Bato, hindi nakakabuti yung gagawin ko. Pero yung ginagawa nila, nakakabuti ba yun sa ating bansa? Yes! Yes! Nakakabuti sa imahe ng bansa yun because we are adhering to our obligation to the international community. Kung sakali rin na mangangailangan tayo ng tulong sa Interpol, tulad ni Tebes, nakita kung nasaan siya, tulad ng iba pa ng mga kriminal na tumakas sa labas ng bansa, pwede tayong manghingi ng tulong sila. We are in good standing in terms of our commitment to our obligation as a member state. O ayun,
Di ba? Hindi naman porket hinuli si Digong, katapusan na ng mundo ng Pilipinas. Hindi porket hinuli si Digong, bagsak ng ekonomiya. Wala po, may mga nag-i-invest pa nga eh. May mga dumadalaw pa nga mga foreign leaders. O, di ba ba to? Nakakabuti talaga kasi wala na yung presidenteng palamura. Wala na yung presidenteng malibog na manyakis. O, di ba kinasuhan nga siya ng rape doon sa ICC? Yung hinuli nila at dinala si Pangulong Duterte doon sa dahig, nakakabuti ba yung sa ating bata? Yes! 100% sinabi ko na sa inyo. Nakakabuti sa kanilang chances political dahil nabawasan ng isang Hoy! Ha? Yung mga amo mong Duterte, mga diktador, walang galang, walang respeto sa human rights ng mga Pilipino. Oh, di ba inamin ni Digong eh? Hudyukan nyo. Allegedly suspect pa lang yun. Hudyukan nyo. Para pag nanlaban, ayun na, para mabawasan ng problema ko. O, di ba? O, Miss Castro, akala nyo mga santo kayo? Hindi nakakabuti yung gagawin kong pag-evade ng arrest, pero sa inyo, ikakabuti ng bansa yung ginawa ninyo? Paulit-ulit ka? Sinabi ko na, oo, nakakabuti talaga kasi mababawasan ang mga katulad ninyong mga ano? Ha? Mga ano? Pasaway. Hindi marunong magpatupad ng batas, hindi marunong sumunod sa rule of law, walang respeto sa human rights. Ha? Attorney Claire, santo ba kayo? Bakit sinabi ba ni Attorney Claire, santo siya? Di ba? Bakit sinabi ba ni Attorney Claire, o ako walang kasalanan ha, I will be the first stone to, I will be the one to cast a stone. Di ba? O ikaw nga pala yung babatuhin ba si Bato? Di ba? Paglapastangan ng ating konstitusyon, paano nilapastangan ng konstitusyon ba to? Paliwanag mo, mambabatas kay. O, di ba? Paglapastangan ng ating soberanya, how? How? Nasaan? Yung pag-surrender ng isang Pilipino doon sa dahig, nakakabuti ba sa Pilipinas? Yes! Oh, di ba? Wala na ba to? You cannot even explain how they violated the Constitution. You cannot even explain how they violated the sovereignty of our country. We are just merely fulfilling our obligation to the international body we are a member of. Di ba? Tanga kayo eh. Oh, kaya kayo kasi ini-alienate nyo yung mga obligasyon nyo sa mga pinagmiyembrohan ng bansa natin. Wala kayong kaalam-alam talaga. Yan ang mga senador na walang alam. Ang alam lang ay ano? O magkuya-kuya ako doon mga kababayan. Ayun na yun. Ha? Kaya ba to? Linawin mo muna yung pinagsasabi mo. Walang sinabing santo ang administrasyong Marcos. May mga pagkakamali. Ha? Pero walang sinabing perfecto sila. Diba? At least itong administrasyong ito, they just follow the rule of law. Diba? Eh kayo, wala. Alienation nga kayo eh. Discriminatory pa kayo. Ikaw, dilawang ka, hindi ka pwede dito ha. Oh, kasi hindi kayo marunong eh. Mga bobo kayong mga dilawan. Di ba ganun dati si Digong? Oh, discriminatory kayo. Akala nyo kayo lang ang magaling bato. Nakakahiya kang former PNP chief. As lalo ngayon, nakakahiya kang senador. Oo, wag nyo pong iboto yan. Wala pong gagawin yan, kundi protektahan lang ang sarili niya. Personal interest lang yan si Bato. He will not advance the interest of the Filipino people and its country. And also, he will only advance the interest of the Dutertes. Oh, proprotektahan nila yung queen, no? Si Sara Duterte. Okay? Oh, Attorney Claire, sagutin mo si Bato ha. O, wag kang papatalo diyan. Nasa side mo ako, Attorney Claire, ha? Now, yung isang Castro naman, hindi si Attorney Claire, yung representante ng ACT Teachers Party List, si Franz Castro, meron po siyang birthday message kay Digong. Kasi si Digong magbe-birthday na po yan ng March 28. So pupunta nga yung kanyang mga esposa at mga anak sa dahig. Huwag nyo na pong pabalikin. Miray mo si Hanilet, pupunta doon, nagkaroon bigla ng passport. Aba, ang bilis naman. Ilang linggo bago mo dumating ang, pag nag-apply ka ng passport, ilang linggo bago mo matanggap. Si Hanilet, isang linggo lang. Wow! Di ba? Anong sabi ni Franz Castro kay Digong? Franz Castro's advance birthday message to Duterte, magpalakas ka para maharap mo kaso mo. Digong, sabi nung nagdemanda sa'yo,
ni Castro, yung sinasabi nyong, oy, convicted yan, convicted kidnapper. Sabi sa'yo, magpalakas ka para makaharap sa kaso. Ang lakas mag-asara, no? Walang iya, oh. O, sabi ni Castro, well, sa ating dating presidente, sana po ay magpalakas kayo. Maging healthy para maharap ninyo ang inyong kaso. Yung trial sa Netherlands. O nga naman, para hindi ka naka-neck brace. Para hindi ka nakaupo sa wheelchair. Okay, sasabihin, ano ko, meron akong hospital visit. Na emergency Digong, ha? Ganun, ano? Kailangan nyo pong harapin yon, yung kaso ninyo. Siyempre, take good care of yourself po para makamtan din naman ng mamamayan yung kanilang hustisya. Ang lakas mang asar ni Castro. Naku, gigil na gigil sa'yo si Sara Duterte, Franz Castro. Ito talaga, no? Ang tinik sa lalamunan ng mga Duterte at mga minions nila, mga Castro. O, tingnan nyo, si Franz Castro, si Yusek Claire Castro. Baka mamaya kasama pa nila si Noli de Castro. Kaso lang, si former Vice President Noli de Castro, may di siya eh. De Castro siya eh, di ba? Eh yung dalawang babae, Castro lang. Pero mga maldita. Matindi bumanat. Oh, yan yung mga tinik sa lalamunan ng mga Duterte, no? Hindi nga nila matibag si Yusek Claire Castro eh, no, di ba? O si Bato, sige, antayin mo ang balik sa'yo ni Bato. Sana may magtanong. Sana may magtanong na media sa next press con, no? Yung meet the press ni Yusek Castro na ano po ang masasabi nyo sa sinabi ni Bato na hindi daw po kayo santo. Nakabuti daw po ba sa bansa nung tinurn over nyo sa Interpol si Digong? At makakabuti ba sa bansa kung ito turn over nyo si Bato sa Interpol? Ayun po yung sabi ni Bato eh. Hindi kayo santo. O, ikaw Bato, are you saint or a sinner? O, di ba? Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.